Ginawa mo sa sayan na ito, hayop ka. Ngayon kailangan kong gawin ang hindi ko naisip na gawin. Nin, wag mong gawin please. Hindi papansinin ni Nin ang mga salita ni Goku at sasabihin kay Kales. Hindi ko hahayaang patayin mo siya, gagamitin ko ang aking kapangyarihan laban sa isang tao, hindi ko ito ginawa sa buong buhay ko dahil hindi ko naisip na ito ay kinakailangan sa isang punto, ngunit ngayon ay pinilit ako ng mga pangyayari. Seryoso ka talaga, Nin, may balak ka bang harapin ako para lang protektahan ang sayan na iyon? Ano ang nangyayari sa'yo, Nin, hindi mo ba nakikita, ang mortal na ito ay hindi kabilang sa lahi ng demonyo? Wala akong pakialam sa sasabihin mo kuya, sa iyong mga kamangmangan na iniisip mahal na mahal ko siya at wala akong pakialam na hindi siya demonyong katulad ko. Kaya sabi mo lalaban ka. Sa palagay ko hindi mo na dapat itanong ang tanong na iyon, hangal ka. Patuloy na nanonood ng laban ang hari ng demonyo at hindi siya nakaimik nang makita niya ang gagawin ng kanyang anak, natatakot siya sa gagawin ng kanyang anak sa kanyang nakababatang kapatid na si Nin, ngunit wala siyang nagawa, dahil nararamdaman pa rin niya, na hindi pa tapos ang laban ng sayan. Samantala, napagtanto ni Kales na talagang plano ng kanyang kapatid na harapin siya kaya't siya ay naghahanda upang labanan ito. Itinaas ni Nin ang kanyang kapangyarihan at pareho silang magsisimula ng isang mahusay na labanan. Si Nin ay nagsisimula ng magpumiglas sa mga unang minuto dahil hindi siya kailanman lumaban sa kanyang buhay, ngunit unti-unting gumaganda ang kanyang mga galaw. Malalaman ng mga ordinaryong demonyo ng universe na iyon na dalawa sa pinakamahalagang figura ng mga universe doon ay nag-aaway. Ito ay lubhang nakakagulat para sa kanila kaya sila ay maguguluhan. Talagang sinisira nila ang lahat sa paligid nila. Sa kabila ng paglikha ng malalaking alon ng kapangyarihan na nagpatalsik sa mga planeta at bituin mula sa kanilang orbit, lumilikha sila ng mga kaguluhan sa mga universe ngunit walang magagawa. Hindi talaga ito mahalaga sa hari, gusto lang niyang makita ang laban ng sayan na nahimatay. Sasabihin ni Kales sa kapatid niyang si Nin, nakikita ko, na napakalakas mo pero alam mong hindi mo rin ako matatalo, wag mo nang ituloy, ayokong patayin ka, Nin. Sa sandaling iyon, magigising si Goku at makikita na si Nin ay nakikipaglaban sa demon na si Kales, ito ay magpapagalit kay Goku at sasabihin niya. Hindi pwede ito, sa sandaling ito iniwan ako ng lalaking ito ng ganito, hindi ako papayag na mapahiya ako ng ganito, hindi ako papayag. Kailangan kong gawin ito ngayon, kahit na hindi ko ito kabisado, dapat ko itong gawin ngayon kung hindi papatayin kami ng lalaking iyon. Sa sandaling iyon, tatayo si Goku mula sa lupa. At lilingon ang demonyong si Kales at makikitang buhay pa ang sayan. Pero paanong buhay ka pa, wag ka na sumubok, alam mong wala kang magagawa, sinubukan mo na ako mortal, ngayon sisiguraduhin kung mamamatay ka, ang pagkakamali mo ay pumunta sa multiverse na ito. Titingnan lang siya ni Goku nang hindi siya sinasagot. Tumingin si Nin sa kanya at alam na agad niya ang gagawin nito at ito ay sisigaw at sasabihing, wag Goku, wag mong gawin, hindi mo pa ito nakakabisado, sinabi ko sa iyo na ito ay masyadong mapanganib. Sorry, kailangan kong gawin. Sa sandaling iyon ay pumuti ang mga mata ni Goku at nagsimula siyang magpakawala ng isang bagong hindi kilalang kapangyarihan. Isang pagbabagong hindi pa niya pinagkadalubhasaan, ngunit kinuha niya ang panganib. Ginawa ni Goku na ang universe na manginig sa lahat ng pambihirang kapangyarihan na iyon, hindi naiintindihan ng demonyo ang nangyayari, ngunit sasabihin niya sa sayan. Anong ginawa mo, dahil hindi ko masukat ang kapangyarihan mo, anong mali, sinisimulan mo na akong istorbohin, sayan. Sa sandaling iyon, direktang aatake si Kales kay Goku nang walang babala. Ngunit si Goku sa maliit na pagsisikap, alam kung paano umiwas sa kanyang mga pag-atake. Natigilan ang demonyo nang makita ito dahil ilang minuto ang nakalipas sa parehong mga galaw na iyon ay nagdulot siya ng maraming problema sa sayan. Si Goku sa sandaling iyon ay gagawa ng isang maliit na alon ng hangin na magiging sapat upang mapabalik ang demonyong si Kales. Ngunit anong nangyayari, bakit ang lakas niya? Si Goku nang walang sinasabi ay magsisimulang atakihin ang demonyong ito, uulitin ang parehong bagay na ginawa nito sa kanya. Sinabi ko sa iyo na ako ang mananalo sa laban na ito, ikaw hangal, dapat nanatili ka sa pinanggalingan mo, ngayon tatapusin ko na ang buhay mo. Makikita ito ng Demon King at magugulat dahil nakita niyang pabor na sa sayan ang laban. Umakyat si Goku sa isang bagong estado at pinapahiya niya ang kanyang kalaban. Pero biglang sasabihin ni Nin, hindi ito maaaring mangyari ngayon.
Sa sandaling iyon, mawawala si Goku sa kanyang estado na hindi na master ito kung kailan matatapos na niya ang buhay ng demonyong ito, hindi pero anong nangyari? Tatawanan ito ng demon na si Kales at sasabihin kay Goku pero anong nangyari Saiyan, sa tingin ko ikaw ay nasa problema. Makikita ni Nin ang sitwasyong ito at sasabihin kay Goku, hindi mo dapat ginamit ito, sinabi ko sa iyo, bukod sa mayroon kang sapat na oras para patayin siya ngunit sa halip ay mas pinili mong paglaruan siya. Si Goku ay nasa lupa na ngayon dahil sa mga side effect ng paggamit ng pagbabagong iyon na hindi pa niya pinagkadalubhasaan. Kung gaano ako katanga, nagkaroon ako ng pagkakataon at sinayang ko, ano bang mali sa akin, bakit ako laging nagtitiwala, alam ko talaga na hindi ako magtatagal sa pagbabagong iyon. Pero para lang ipahiya siya, naghintay ako ng kaunti, ngayon ay nilagay ko sa panganib ang buhay ng lahat dahil sa katangahan ko. Sasabihin ito ni Goku sa lupa, bago siya napunta sa isang estado ng pagkaparalisa dahil din sa pagbabago. Nakita ni Nin na wala na silang magagawa at isa na lang ang option niya pero ayaw niyang gawin dahil magmumukha siyang duwag at makakasira ito sa pride niya. Sa huli, kahit ayaw niya kailangan niyang gawin at iyon ang ginawa niya. Ang demonyo ay malapit ng maglunsad ng kanyang pag-atake upang patayin sila, ngunit biglang hinawakan ni Nin si Goku sa braso at mula sa isang segundo hanggang sa susunod na wala siya kasama si Goku sa eksena. Magagalit si Kales sa pagkilos na ito at sasabihin niya, ang duwag mo Nin, sinusumpa ko hahanapin ko sila, papatayin ko sila agad mga lapastangan. Sasabihin ito ni Kales habang biglang may narinig siyang boses na nagsasabi sa kanya. Sa tingin ko hindi ito mangyayari, itigil mo yan. Hindi nakapagsalita si Kales nang marinig ito at sasabihin, ama, ikaw ba yan? Tama anak, naparito ako para tapusin ang hindi ko natapos sa araw na iyon kasama kalibo-libong taon na ang nakakaraan, sobra na yata ang pinapakita ng Saiyan, walang alinlangan sa kabila ng pagkatalo, nagpakita siya ng higit na kahusayan sa isang punto, kahit na ang kanyang pagtitiwala ay nagdulot sa kanya ng pagkakamali, walang duda, hindi ako nagkamali sa pagpili sa kanya. Teka, nanonood ka ng laban sa lahat ng oras na ito, ama. Anak, bagay ay hindi kita inalis dahil akala ko maaari kang magbago pero pareho ka pa rin ng dati. Patuloy mo akong sinasalungat at napagtanto ko na dapat kitang alisin anak, ikaw ay naging isang ganap na pagkabigo sa lahi ng mga demonyo. Pero sarili mo akong anak, papatayin mo pa rin ako, talaga? Hindi ako nagbibiro sa iyo, naging masama ako sa lahat sa loob ng millennia, magkaroon ng anak na katulad mo, lahat ay humiling sa akin na patayin ka, ngunit hindi ko nais na gawin ito dahil sa parehong dahilan na ikaw ay aking anak. Ngunit kung hindi ako magbibigay ng halimbawa, walang sino man ang papayagang sumalungat sa kaharian kung hindi, siya ay mapaparusahan kahit na siya ay aking sariling anak. Kaya ama, gusto mo bang lumaban, binabalaan kita, na hindi na tulad ng dati ang kapangyarihan ko, nadagdagan ng sobra simula nung araw na yon. Susubukan ni Kales na makipag-usap sa kanyang ama nang walang babala. Ngunit madali siyang naiwasan ng kanyang ama na nag-ilusyon na hindi man lang siya kumikibo. Anak, inilagay ka sa matinding gulo ng Saiyan na iyan, kaya mo ba talagang isipin na kaya mong labanan ang sarili mong ama? Gusto ni Kales sa pagkakataong iyon na salakayin ang kanyang ama ng buong lakas. Pero hindi man lang niya nagawang hawakan kahit konti, sa sandaling iyon ang kanyang ama sa pamamagitan lamang ng pagpikit ay ginawa ang kanyang anak na lalaki mula sa lugar at bumangga sa ilang mga bato. Babalik si Kales at gagamitin ang isa sa kanyang pinaka-espesyal na diskarte, ngunit ang isang ito ay hindi man lang nagkaroon ng anumang epekto sa kanyang ama. Ang Demon King ay maghahanda ng isang pag-atake at sasabihin kay Kales, "Palav anak, pasensya na dito. Wag ama, anong ginagawa mo, wag mong gawin. Ito na ang katapusan mo," sasabihin ng Demon King sa oras na iyon na ilulunsad niya ang pag-atake laban sa kanyang anak at agad siyang tatapusin. Ilang sandali pa matapos itong mangyari, ilang araw bago magising si Goku dahil sa trauma na natamo niya sa paggamit ng pagbabagong iyon nang hindi ito pinagkadalubhasaan. Matapos siyang muntik mamatay at nahirapan si Nin na buhayin siya. Nagising na siya at ang una niyang nakita ay si Nin, magugulat siya at sasabihin. Ano ang lugar na ito, dapat mamatay si Kales. Galit na sasabihin ni Goku pero sasagutin siya ni Nin, Goku, ang aking kapatid ay namatay na, sa kanyang pakikipaglaban na wala ang iyong pagbabago at pumasok sa isang kakaibang estado, dahil ang mga epekto ng paggamit ng pagbabagong iyon.
Pero anong nangyari sa hangal na si Kales, hindi ba niya tayo pinatay?